From 23, 24, 25, Hunyo. Mga ilan ho yun? Malaki. 1.45 trillion lahat. 3 years lang. Wow, so mahigit 1 trillion. 1.45 trillion. Tapos nasagasaan yung mga proyekto na dapat sana mapapakinabangan ng Yes. bayan at ng ekonomiya. Yes. Ang At pati- inuna, Hunyo, ay flood control. Flood control. Ang krisis na ito sa ating transportasyon, posibleng konektado rin pala sa malawakang kurakutan o katiwalian sa gobyerno. May mga programa naman kasi para mabigyan sana ng ginhawa ang mga commuter. Gaya nga ng NSCR o ng North-South Commuter Railway, pati na ang Metro Manila Subway na pinaglaanan ng pondo pero kulang pa rin daw. Inilihis kasi ang budget ng mga pangunahing infrastruktura sa tinatawag na Unprogrammed Appropriations o UA na kalaunan malaking bahagi di umano kinurakot naman. Ayan mga kababayan, nakakagulat po itong ating video ngayon sapagkat kumukunikta na po ito. Mayroon po akong nakitang post na mukhang ito kaya ang posibleng maging Vice President ni Inday Sara Duterte. At dahil dito mga kababayan, lalo pang nagiging unpredictable ang ating Vice President Sara Duterte. Grabe! Kinikilabutan po ako mga kababayan kasi yung search of Vice President Sara Duterte nag-umpisa na po at alam ko marami na po sa atin ang mayroon pong gustong manukin, gusto pong isama or gusto pong i-partner kay Vice President Inday Sara Duterte. Nauna na nga kahapon, mayroon tayong nireaksyonan nga ito nga po ay posible si Vice President Leni Robredo. Pero grabe po no ho, tinagtad po tayo ng kontra doon mga kababayan. Pues, kung kontra kayo doon, mayroon akong ipapakita sa iyo ngayon mga kababayan. Babae na naman mga kababayan. Nako. Sino kaya rito ang makakahula? Ito kabayan ha, hula ko lang ito. Gusto mo pong mapanood at gusto mong malaman? Pues, pakinggan muna natin si Vice President Inday Sara Duterte kung ano nga ba ang criteria ng gusto niyang makatandem. Panoorin niyo po si BP Inday. Hindi pwede na walang managot. Yung nire-recruit ko na Vice President, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Para ako, nakatutok ako sa trabaho ng Presidente. Ayan mga kababayan, pinagdiinan dito ni Vice President Sara Duterte na hindi pwede walang managot. Di ba? At siya, bilang presidente ay nakatutok siya sa gawain bilang presidente. At ang kanyang magiging partner na Vice President, yun ngayon ang hahabol sa mga tambalos-los na magdanakaw sa pera ng bayan. Nako. Nakaka-excite. Alam nyo, na-excite po ako rito, no? Sariwang-sariwa po ito mga kababayan na ating video ngayon. Ano ho? Sariwang-sariwa po ito na video natin ngayon mga kababayan. So, sana, no? Panoorin, patapusin nyo po ito. Dahil hindi ko alam kung ano na naman po ang mga samot-saring reaksyon ng atin pong mga kababayan. Dahil kahapon po, tinagtad po ako ng mga kontrang message sa akin, no? Sa aking opinion na dili kaya si Vice President dating Vice President Leni Robredo ang maaaring makatandem ni BP Inday. Marami po ang mga nagalit. Hindi po nila nagustuhan ang aking mga kababayan na si Leni Robredo ang maaaring makapartner ni BP Inday. So tinagtad po yun ng mga comment mga kababayan kahapon. Medyo nabash po tayo. Anyway, okay lang po yun mga kababayan. 609 ang comments. For sure po ako doon, napakarami ang mga nagalit sa akin. Pero kabayan, bibigyan ko pa kayo ng isang baka magalit na naman kayo sa akin dito ngayon. Pues, relax lang. Kasi sayang ang wrinkles. Pag hindi kayo tumawa,
Pag hindi kayo tumawa mga kababayan, masasayang ang wrinkles ninyo. Ayan ba, nagaling kayo dyan? Yung apology, voluntarily given yun. Hindi natin yun pwedeng ipilit sa kanya. Pero sa akin yung recognition ng maraming kamalian in the past. Kasali doon yung hidden wealth na hanggang ngayon hindi pa din natin nakukuha. At yun ay nakaw yun sa taong bayan. Hindi yata natatama na i-acknowledge lang yun. Kailangan ibalik yun sa atin. So, Ayan mga kababayan, yung puntong yun, no? Ito yung debate nila noong 2016 nung naglaban silang Vice President, no? At ito nga po, inangamutin na nagsaluyot dito si Marcos Jr. Dahil daw po, ayon kay Vice President Leni Robredo, ay hindi pa daw na ibabalik ni Marcos Jr. ang pera ng bayan na mga ninakaw nila. Ang tanong, ngayon ba, nung kahapon, nung nagpakita na si Marcos Jr., katabi niya na, nasingil niya na ba ang pera ng bayan? Mga kababayan, pinaiinit ko lang konti ang inyong mga ulo. Pero wala po ko intensyon na guluhin at saktan po ang inyong mga damdamin. Ano ho? Binibigyan ko lang po kayo ng mga option para naman hindi naman po tayo boring dito. Ano ho? And at top of that mga kababayan, sila Abante po, sila Toby Chanco, ang mga congressman, nagkakagulo na po ngayon mga kababayan. Yang lahat ang ating pag-uusapan kung panonoorin mo po ng buo ang ating video. Maraming salamat po muna sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay, nagla-like at nag-share sa ating video at channel, nagsusubscribe. Thank you very much. Dumiretso na po tayo sa atin pong pag-uusapan ngayon. Eto mga kababayan muna. Diretso na natin ito. Sino ba talaga, ano ba talaga ang gusto ni VP Inday na maging Vice President, no? Sino ba talaga ang maaari niyang piliin? Ito mga kababayan ay exclusive po ito ng Isiminay, ano ho? Dito sa Vox Populi sa mga banateros. Panoorin po muna natin mga kababayan ito at saka natin idudugtong ito pong posible. Ito na po, babae mga kababayan. Humula na muna kayo. Babae po ang posible mga kababayan na maging kapartner ni Vice President Inday Sara Duterte. Walang managot. Yung nire-recruit ko na Vice President, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Para ako, nakatutok ako sa trabaho ng Presidente. So siguro naman, VP, alam mo naman kung sino yung mga posibleng makakaharap mo sa 2028. Yung mga nagawa mo sa Davao City, do you think yun yung edge mo para manalo sa 2028? Ang edge ko is yung kakayahan ko na gumawa ng mga mahirap na bagay. Yun yung core ko talaga. Core competency ko. Kasi, unang-una, hindi mo ako madaling matakot eh. Tatay ko nga, si President Duterte, pero hindi na natatakot sa kanya eh. Hindi mo ako madaling mapasunod. Hindi mo ako madalas sa tulad yan, magsasama kayong lahat dyan, tapos ako mag-isa dito. Hindi mo ako matatakot sa ganun eh. So yun talaga yung kapasidad ko, yung competency ko. Kaya ko gumawa ng mga mahirap na bagay. Tatayuan ko yung mga mahirap na bagay. Yung pag-ikot mo sa Pilipinas, you think kaya na ang buong Pilipinas ay maging katulad ng Davao City na disiplinado, involved yung mga tao sa governance? Yung pagbabago ng values ng mga tao, hindi siya magagawa kaagad. Kasi may problema din tayong mga Pilipino sa pag-uugali natin eh. Somehow, through the years, nawala yung values formation sa pagkabata hanggang sa sila ay nagiging adult. So hindi magagawa yon ng isang taon lang. Kailangan natin simulan ulit, turuan ng mga bata ng magandang asal. Noong nakaraang taon, nagtanong-tanong na rin ako sa mga experts, kumbaga sa iba't ibang sektor, sa iba't ibang industriya. Tinatanong,
ko sila, sitwasyon natin ngayon, nakikita nyo naman, sitwasyon natin ng bayan ngayon. Sabi ko, kaya ba natin baliktarin? Sabi nila, kaya yan, basta lang matapang yung mag-implement. At pangalawa, yung tightening of the belt ba, magtitipid talaga sa gastos. So yun yung naibigay na kumbaga quick assessment sa akin. Ngayon, issue yung korupsyon. Alam naman natin yan, kaliwat kanan ng korupsyon. Ano ang magiging solusyon ninyo kung sakaling kayo maging Pangulo sa issue ng korupsyon? Unang-una, ano talaga yan yung kamay na bakal sa mga nasa ilalim. Hindi mo palalampasin. Kumbaga, pag merong ginawa, alis kagad, palitan kagad. Hindi na yung pag-uusapan pa, itatago pa. Hindi ganun. Diretso, one shot lang. Ikaw may ginawa na pangungurakot, malis ka na dyan. Ganon. Hindi siya dapat patawarin, hindi siya dapat pinapabayaan, at hindi siya dapat na hindi pinapansin. Na kumbaga parang wala lang. Dapat pag merong nangyari, alis, palitan nyo yan. Punta na tayo dun sa mga reactions ng mga nasa social media. O lalong-lalo na nung mga ayaw kay VP at nabulabog doon sa inyong pagde-declare. Sabi nila kulang daw yung paghingi mo ng apology. Dapat daw mag-apologize ka doon sa mga remarks mo against the president and yung iba pang mga sinasabi nila na nagawa mo. Bakit ako mag-apologize sa remarks ko sa Pangulo? Hindi nga sila nag-apologize sa ginawa nila sa akin. Documented ang mga threats sa akin. Hindi namin yan nilalabas kasi nga meron pang impeachment na mangyayari at yun ay subject nila sa impeachment nila. Ang masasabi ko lang dyan, hindi nga krimen, nagiging impeachable offense. So hindi ako magsasorry sa kanila. Sila muna magsorry sa akin dahil documented yung threats namin. Meron pang isang congressman na hindi naman nanalo pero nakaupo ngayon ang nagsabi na hindi daw siya susuporta sa'yo. Ano mensahe mo sa kanya? Hindi ko rin naman siya sinuportahan nung siya ay tumakbo eh. So, it's a tie. It's a tie. Nauna na akong hindi sumuporta sa kanya. And yung sa sinasabi naman nila na personal interest lang daw yan. Ambition without accountability. Hindi ko maintindihan, ano ba sinasabi nila na walang accountability? May 4 sila na impeachment complaints, 'di ba? Araw-araw nila tinitreten na iimbestigahan, magta-trial, i-impeach. So hindi ko alam saan doon ang walang accountability. Nung meron namang nag-file ng impeachment complaint, ano ba sinabi namin? We are prepared to answer it during trial. Ma'am, nung aming pong itong vinlog, ang kadalasang comment ng tao, mag-ingat si VP. Kasi alam naman natin, ngayon na talaga nag-finalize na kayo ng decision nyo, sure, sa tingin ng mga Pilipino, sobrang laki ng chance yung manalo. So, dalawa lang yan. It's either i-impeach kayo para hindi na kayo makatakbo or may gawing masama sa inyo. Hindi po ba kayo natatakot na sa pagsalita nyong ito ay malalagay sa alanganin ng inyong buhay? Hindi na ako takot kasi kasama na yun sa desisyon ko na posibleng
gagawin sa akin. In fact, sinabi na nga sa akin noon na meron naman talagang plano na mga ganon. So, hindi na ako takot kasi ano na yun kumbaga kalakip na yun sa desisyon na ginawa ko. Hindi siya pwedeng mahiwalay doon sa desisyon ko So, hindi pwedeng nag-decide ako tatakbong president pero matatakot akong patayin ako. Hindi na. So, kinalimutan ko na yun. Wala na yan. Yung pagka panalo naman, Diyos na ang sasagot nun. Kasi nga sabi ng Diyos, di ba? Magplano man ang tao, pero ako pa rin ang masusunod. So, nagplano ako, natatakbo akong Pangulo, sinunod ko kung ano yung hinihingi ng taong bayan. Diyos na ang bahala kung ano yung mangyayari sa susunod. Ano ba, Banat? May bagay na maging VP, si VP. Sino? May bagay si Pastor. Maging VP. Actually. Pero, VP, hinga namin kayo ng mensahe para sa mga kababayan natin na nawawalan na ng pag-asa, saturated na, napapagod na political, tsaka pagod na rin sa mga nararanasang paghihirap dito sa ating bayang Pilipinas. Sa mga kababayan natin na dumadaan sa hirap, kung ano man yon, sa personal man, sa trabaho man, o yung hirap ninyo sa politika o sa mga dinadaanan ng bayan natin, magtiwala kayo sa Diyos. Lagi kayong magdasal na bigyan kayo ng lakas at ng kaalaman, strength and wisdom, at bigyan kayo ng grace na tanggapin kung ano yung nangyayari sa buhay ninyo. At pag merong nangyari na hindi maganda sa buhay ninyo, isipin nyo na lang na mas matindi yung nangyari. Mas matindi yung nangyari sa buhay ko. So, hindi yan ang katapusan ninyo. Kasi merong isang tao na mas matindi pa ang dinaanan. Pero hindi mag-give up. Last question. Alam naman po natin, bansa natin ngayon is polarized na masyado. At isang ang hesitant ng iba na parang baka pag nanalo kayo, maggagantihan lang. Kayo po ba isang magiging presidente na mag-unify sa ating bansa? O magiging vengeful? Wala kasi sa ugali ko yung pagiging vindictive at ano bang tawag dyan? Yung gumaganti. Kung makikita nyo sa governance ko, noong ako ay mayor ng Davao City, tumanggap din, nung kampanya, tumanggap din ako ng sobrang katakot-takot na banat mula sa naging katunggali ko at the time bilang mayor candidate. Pero nung ako ay umupo, tapos na yun lahat. Nung nangyari nila, ng banat nila sa kampanya, lahat ng sinabi nila, wala na yon. Tapos kung maalala nyo, nung ako ay mayor, hindi ako gusto ng mga tao na nakapalibot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman natin tinatago iyan. 'Di ba? Nahirapan nga ako magpa-approve ng city administrator ko noon kasi kinokontra talaga nila ako. Pero hindi ko naman sila binalikan. Ang dami nilang pahirap na ginawa sa akin. Pero pinabayaan ko lang na para bang, sige, yan yung gusto nyong gawin, gawin nyo lang. So, wala sa history ko sa history ng trabaho ko ang gumaganti. Kung nakita nyo sa Office of the Vice President, pag upo ko dyan, karamihan dyan ay mga appointees ni Vice President Leni Robredo. Pero hindi ko sila pinaalis.
Hindi ko sila sinabihan na papalitan namin kayo ng mga tao namin na pwede naman namin gawin dahil yung mga hindi permanent positions ay wala naman security of tenure yon. So sinabi ko, pabayaan nyo sila. Kung gusto nilang tumuloy, welcome sila na magtrabaho sa Office of the Vice President. Kung ayaw na nila, dahil ayaw nila ako, then welcome din silang mag-resign. So wala kaming pinaalis dyan. Noong ako ay umupo, wala akong, hindi ko siniraan si dating Vice President Leni Robredo sa mga ginawa niya bilang Vice President. In fact, gusto nga sana namin yung mga legacy ng mga nakaraan ng mga Vice President ay malaman ng mga tao kung ano yung mga accomplishments nila at mga ginawa nila. Wala sa ugali ko yon sa pagtatrabaho. Pero ito lang ang sasabihin ko. Hindi pwede na walang managot. Yung nire-recruit ko na Vice President, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Para ako, nakatutok ako sa trabaho ng presidente. Mukhang, naging bala ko doon Mukhang may clue tayo May clue ka? Oo, mukhang alam ko na. Pero alam mo kung naniniwala ako na mananalo si VP bilang presidente kasi marami ng revelations kay Pastor na maraming beses actually mas maraming beses daw niyang napanaginipan na si VP magiging presidente kaysa kay PRRD. So again, VP, salamat po sa inyong pagpaunlak sa aming imbitasyon and it's a great honor and opportunity na alam namin hindi kayo nagpapa-interview pero nagtiwala kayo sa Vox Populi and sa Banateros. So thank you very much, madam. And good luck po sa inyong pagtakbo bilang presidente sa 2020. Ayan mga kababayan, kinikilabutan po ako. Bagamat nakayuko po ako dito, ay ninanamnam ko yung bawat sabihin ni Vice President Inday Sara Duterte. Kung inyo pong nasundan mga kababayan, dahil hindi na po natin nilapatan ng pinuntuhan bawat reaksyon, review na lang po ninyo ang video pero punong-puno po lahat ito. Kaya napaka-swerte po natin dahil ito pong interview ni Vice President Sara Duterte ay punong-puno ng mga dapat po nating malaman. Una mga kababayan, ito pa lang si Vice President Sara Duterte ay may kahawig din na ugali kahit sa tatay niya. Ano yun? Yung bang hindi siya yung mapaghiganti, hindi siya yung para bagang yung mga nasalit na mga sinundan niya, hindi niya hindi niya na katulad nitong ginagawa ni Marcos ba? 'Di ba? Na sinisisi pa. Kamukha niyang ginawa ni Tatay Digong noon. Nung si Tatay Digong ang presidente, yung mga nadatnan niyang mga empleyado, ng Pinoy administration, kinuha niya rin. 'Di ba? Ganito rin si VP Inday Sara. Yung nadatnan niya dito kay Vice President Leni, 'di ba? Hindi niya rin pinaalis. Bahala sila kung mag-stay sila or ayaw nila. It's up to them, 'di ba? Napakaganda mga kababayan kasi nga ito yung isa sa mga target sa kanyang ibintang or ipanira sa kanya na magiging lang ito, mapaghiganti, which is hindi. At speaking of mapaghiganti mga kababayan, ang isa na naman sa pupuntuhan nila dito kasi nga kamukha niyan, paghihigantihan yung itong mga animal na to. This time mga kababayan, sa una niyang sinabi, itong bandang huli sinabi niya na ang kanyang magiging Vice President ay yun ang bahalang magpanagot ng mga gumawa ng katiwalian. Kasi siya magfo-focus siya, magfo-focus siya dito sa kanyang administrasyon. Now, tinanong naman siya, nagtanong naman din daw siya kung pupwede pa ba mabago. Ang sagot naman sa kanya, pupwede basta napaka-strict or strong ang leader. Saan ka pa ba? Diyan, kahit babae, napaka-strong nito. So, pasok na pasok si VP Inday. Tapos, tungkol naman doon sa mga nanghihinaan, ako,
Alam nyo, nakaka-relate ako dito kay Vice President Sara Duterte, mga kababayan, no? Yung sinabi niya na, halimbawa, pag kayo parang nang papaghinaan na kayo, kasi parang may nangyari sa inyong hindi maganda, tingnan nyo na lang ako. Kasi baka mas mahigit pa ang pinagdaanan ko, at yet ito, nakatayo pa rin ako. Ibig sabihin, tingnan nyo kayo ba malagay sa lagay ni Vice President Sara Duterte? Yung kanyang ama na wala namang kasalanan, kinidnap. Despite na Vice President siya, hindi na nirespeto nitong si Torre. Abogado pa siya, Take note, sa ating bansa, ang isang akusado, mayroon pong karapatan para makapagkonsulta sa kanyang lawyer. Di ba? At alam ito ni Torre. Pero binaliwala. Ang sabi lang ni Torre, hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Kaya Torre, hindi naman sa pag-ano sa'yo, Hindi sa pag-ano sa'yo. Pero, alam mo yung action mo na yon, sabihin na lang natin, idaan na lang natin sa legality. Sablay talaga yan, Torre. Legality na lang. Wala na tayong pag-uusapan pa para wala nang ad hominem dito, Torre. Legality. Bilang isang alagad ka ng batas, alam mo yun na bawal yung ginawa mo. Kailangan, di ba? Mayroon muna ang babasahan mo ng kanyang karapatan, hindi mo binasahan. Wala talaga as in zero. Di ba? May karapatan ka kumuha ng iyong abogado, kung wala, bibigyan ka ng pau. Walang ganun. Despite na alam mo ito, Torre, general ka. 2-star general ka na nga, yabang mo pa, di ba? Pero ayaw mo lang yan, Torre. Kasi aanihin mo rin naman yan Di ba? Yung ginawa mo kay Tatay Digong na yan. In a legal way. Kaya hindi na natin kailangan pa dito, mga kababayan, magsisiyan tungkol sa ganito. Hindi. Managot kayo sa tamang proseso ng batas. Kasi yung tamang proseso, minali ninyo. Ang due process, undue process ang ginawa ninyo. Not due process. Kaya, okay lang. Malapit na yon. Ito na nga. Pero despite ng ito, nakatayo pa ang aming BP Inday Sara. At ito ngayon ang message niya. Kung halimbawa kayo nabibigit ang lupa, tumingin na lang kayo sa akin. Kasi, tingnan nyo, ang pinagdaanan ko siguro baka mas mabigat kaysa sa pinagdaanan ninyo. Napakagandang inspiration na pananalita ni BP Inday Sara. Ako kasi, mga kababayan, pag halimbawa minsan, wala akong ulam, no? Di ba? Pag wala akong ulam, iniisip ko, nagrereklamo tayo Ba naman yan, walang ulam. Hindi masarap ang ulam, di ba? Ngayon, para mawalang ganong isipin ko, nanonood ako ng TV, nanonood ako ng kung ano nung panoorin, o kaya nagbabasa ako, o kaya pumupunta ako sa ibang lugar. Pag nakakita ako ng mga squatter, nasa kalsada natutulog, doon kumakain, alam nyo, hindi ko na kailangan hindi ko na kailangan pa ng kung sino mang payo. Tumingin ka na lang sa mga taong, mas mahirap pa kaysa sa'yo. Mararamdaman mo, sandali, reklamo mo lang, wala kang ulam. Yun nga walang bahay, nakatira sa silong ng tulay. Walang damit. Ikaw, ulam lang, isang beses lang na hindi ka nakakain ng masarap na ulam, reklamo ka na. Yung ganun ba, mga kababayan? Kaya, lagi akong nagiging para bang pakiramdam ko, nagiging bliss ako kasi nga, kahit paano naman, paminsan-minsan, wala tayong ulam na masarap, pero sunod mo, makakaulam ka naman din na masarap, di ba? Unlike doon sa mga tao na nandun nakatira sa kalsada na halos talagang kung walang maglimos sa kanila or walang magbigay, hindi sila makakakain. Di ba napakaswerte mo pa? Yan yung sinasabi ni Vice President Inday Sara Duterte. Kung sinasabi mo ngayon, aping-api ka na, nangyari na ba sa'yo yung nangyari sa kanya? Siguro hindi, di ba, kabayan? Kaya napakaganda ng message. Ayaw ko talagang intirapin, mga kababayan, yung kanyang kanina kasi talagang napakaganda Namnamin natin. Now, balik na tayo dito sa tamang kwento. Nagkagulo na sila Abante, di ba? Ayun. Si Abante nga ngayon kunwari hindi daw siya susuporta kay BP Inday. As if naman nasusuportahan siya ni BP Inday, mga kababayan, di ba? Sandali. Puntahan na kaagad natin ito. Baka mamaya mabitin kayo at mabuisit na naman kayo. Sasabihin nyo na naman. Ito si Bimar, pinapatagal ang video. Ito, panoorin nyo muna ito, mga kababayan. Panoorin nyo ito, ha. Tapos dito na, malalaman na ninyo kung sino ang maaring, kung sino talaga ito. Babae ang maaring Vice President din ni Vice President Inday Sara Duterte.
for the first time siguro in the history, babaeng presidente at babae rin ang vice president. Panoorin nyo muna ito mga kababayan para magkaalaman na. Ang krisis na ito sa ating transportasyon, posibleng konektado rin pala sa malawakang kurakutan o katiwalian sa gobyerno. May mga programa naman kasi para mabigyan sana ng ginhawa ang mga commuter. Gaya nga ng NSCR o ng North-South Commuter Railway, pati na ang Metro Manila Subway na pinaglaanan ng pondo pero kulang pa rin daw. Inilihis kasi ang budget ng mga pangunahing infrastruktura sa tinatawag na Unprogrammed Appropriations o UA na kalaunan malaking bahagi di umano kinurakot naman. Samantalang parang nasagasaan o naantala ang mga proyektong subway pati na ang NSCR. Imbes tuloy na makinabang ang taong bayan, lalo pa silang pinahirapan. Ito po nangyari sa 2025, di ho ba? Yan yung nangyari sa tatlong budget. Inilipat yan sa unprogrammed funds. Nilagyan ng mga flood control, ghost projects. At ang nangyari dyan, double whammy ang Pilipino. Dahil nasayang na yung pera, dahil hindi na pondohan yung counterpart dun sa mga foreign assisted projects, na-delay yung project. Kaya ang nangyari, from 2028, dapat yung subway tapos na. Hong Kong na sana tayo. Ngayon, 2032. Yung PNR Elevated Rail, from 2029 dapat ang target completion magiging 2032. At ang masama, dahil sa delay, tataas ang presyo. Babayad tayo ng mga penalties, commitment fees, at yung materials and labor costs tataas. Ang tinataya, sabi ng DOTR mismo during the budget hearing, na itataas nito. 1.3 trillion tong dalawang project na to, palamang 20%. So about 300 billion plus yung masasayang na salapi ni Juan de la Cruz na sana kung hindi ginawa yung kagaguhan ng paglilipat ng mga importanteng proyekto sa unprogrammed appropriation, sana meron na tayong pinakikinabangan at yung 300 billion na yan na masasayang, sapat na yan para makumpleto ang lahat ng backlog sa classroom sa buong Pilipinas. Pero ang 2026 budget, inaalmahan pa rin dahil kasama pa rin yung tinatawag na UA o Unprogrammed Appropriations na sa nakaraan nauuwi sa mga kurakot o katiwalian. 243 billion pesos ang naunang inaprobahan ng Kongreso para rito. Pero nabawasan ito ng 92.5 billion pesos matapos alisin o i-veto ng Pangulo. Gayunman, may ilan pa ring hindi pabor. Di umano, posibleng ito raw ang magtutuloy-tuloy lang ng katiwalian sa gobyerno. Meron pa akong isang nakita na item sa unprogrammed funds. Ang nanguna sa pagtutol sa UA o Unprogrammed Appropriations sa 2026 National Budget, Congressman Egay Erice. Ayos na sana. Ang tigas ng ulo ng gobyerno eh. Pinasok pa rin yung unprogrammed appropriations na siyang pinagpula ng pinakamalalaking korupsyon. Tawag ko dyan, greatest heist. Ang UA o Unprogrammed Appropriations, tinatawag ding standby fund, nakatuon sa FAP o Foreign Assisted Projects. Mga proyektong pinautang o donasyon ng ibang bansa na may katumbas na halaga mula sa ating gobyerno. Ang Revised AFP Modernization Program at ang Risk Management Program. Ang UA, maaari lang gastusin dapat kapag may sobrang kita ang gobyerno o hindi kaya kung may siguradong papasok na pondo gaya ng loans o grants. Para mas simpleng maipaliwanag, isipin na lang natin na ang national budget, ating sweldo, ang budget para sa mga inaasahang gastos katulad ng kuryente, renta, tubig at pagkain, kukunin yan sa tinatawag na program appropriations. Pero kung gusto mong bumili ng bagong cellphone at tight ang budget, hindi ito pwedeng ibawas sa programmed appropriations. Mabibili mo lang ito kung meron kang paparating na bonus o ekstrang kita o pera. Ito ang Unprogrammed Appropriations o UA. Ang 150.9 billion na UA sa taong ito ang pinakamababa raw mula noong 2019. Kung ito total ho natin yung UA from 23, 24, 25 ikang Hunyo, mga ilan ho yun? Malaki. 1.45 trillion lahat. 3 years lang. Wow, so mahigit 1 trillion. 1.45 trillion. Tapos nasagasaan yung mga proyekto na dapat sana
mapapakinabangan ng Yes. bayan at ng ekonomiya. Yes. Ang At pati- inuna, ikaho nyo ay flood control. Flood control. Ang krisis Ayan mga kababayan, ang inuna po ay ang flood control. Ang nawawala pong pera ay 1.35 trilyon. Hindi po ito usapang milyon mga kababayan, hindi po ito usapang bilyon mga kababayan, hindi po ito usapan na basta-bastang maliit na pera, kundi ito po ay halos napakalaki po ng tipak sa budget. 1.3 trilyon mga kababayan. Saan pong pupulutin o saan pong dudukutin na kamay ni Judas yung pera na yan para pambayad? Mga kababayan, grabe as in, ganito po kalaki ang perang ninakaw na po nitong Marcos admin na ito. Mamaya mga kababayan, eto mga kababayan, mayroon pa po dito. Asan na yun? Ito. 'Di ba yung search natin si Robredo kahapon Si Robredo yung maaring maging tawag dito, maging Vice President. Pero ngayon mga kababayan, siguro ikis na po ito. Ikis na po ito sa akin Ikis na po ito. Panoorin po muna natin ang video ito. Huwag po kayong aalis. Dahil ang susunod po ninyo mapapanood na video mga kababayan ay siya po ang isa siya po ang isa sa nakikita ko na maaari, ito'y hula ko pero maaari mga kababayan, ito ay siya po ang napili at kinukumbinsi ni Vice President Inday Sara Duterte na magiging Vice President niya. Take note mga kababayan, babae din po ito. At maipapakita pa ako sa inyong video kung bakit siya nga po talaga ang pupwede. Bakit mga kababayan? At malamang sa malamang, hindi po ito si Leni Robredo. Okay? So sa mga nagbasa akin kahapon, wag na po kayong umiyak masyado. Wag na kayong magsayang ng luha mga kababayan. Dahil ako man, hula ko lang din yon. Pero ngayon, mayroon na tayong hula. Ito, mas matindi mga kababayan. Panoorin nyo muna itong video na ito. And then, yung isang video, ito na po malamang ang ating hinahanap. Masasabi kaya natin lahat dito, the search is over. Hindi ang pamilya ko umahad lang sa pagbayad ng compensation. Yung apology, voluntarily given yun. Hindi natin yun pwedeng ipilit sa kanya. Pero sa akin yung recognition ng maraming kamalian in the past. Kasali doon yung hidden wealth na hanggang ngayon hindi pa din natin nakukuha. At yun ay nakaw yun sa taong bayan. Hindi yata natatama na i-acknowledge lang yun. Kailangan ibalik yun sa atin. So now this is going to be a Marcos versus Robredo fight. Go ahead, Senator Marcos. Senator Marcos first. Yes. Lahat ng mga question, lahat ng mga issue na binabanggit tungkol sa hidden wealth ay naging bahagi na ng mga iba't ibang kaso sa korte. At sa korte kung ano man ang iutos, kung ano ang paghusga sa ganung mga issue ay susundan naman namin. Ang sabi po kasi ni Senator Marcos, kung meron daw pong judgment ang court, susundin. Pero meron pong dalawang judgments, yung US court saka yung Singapore court, na ino-orderan po silang ibalik na nanakaw na yaman. Hanggang ngayon po hindi pa din sinusunod. Senator Marcos. Siguro maliwanag na tayo talaga ay nasa gitna ng kampanya. Dahil May ikatlo pa, yung dito sa Pilipinas, Supreme Court mismo. Ano yon? Final and executory, 203 billion Marcos, bayaran mo daw. Kaya Lini, yung ganun mo, dalawa lang yun. Singapore Court at saka US Court lang. Philippines, mayroon din tatlo mga kababayan. O balikan natin ha. Ang sabi po kasi ni Senator Marcos, kung meron daw pong judgment ang court, susundin. Pero meron pong dalawang judgments, yung US court saka yung Singapore court, na ino-orderan po silang ibalik na nanakaw na yaman. Hanggang ngayon po hindi pa din sinusunod. Senator Marcos. siguro maliwanag na tayo talaga ay nasa gitna ng kampanya. Dahil, siguro naman, abogado po, si Congresswoman Robredo, siguro, sigurado kung alam naman niya, hindi ang pamilya ko humahad lang sa pagbayad ng compensation sa human rights claimants. Ang humahad lang po dyan, ang kaso niyan, ay nasa gitna ng human rights claimants at saka ng gobyerno na pinangungunahan ng Liberal Party. Kaya ang Liberal Party ang humahad lang sa pagbayad ng human rights compensation. Ito yung first time as mayor. Pero tingin ko kasi ang laking tulong nito sa NAGA pag presidente yung pupunta. Kasi, syempre, yung agencies, lahat susunod sa directive niya. Mahirap yung mayor kasi lagi tayo nagmamakaawa sa agencies for help. Pero pag presidente na ang magsabi, malaking bagay yun. Yung apology voluntarily given. Layo kay Vice President Sara Duterte na mga kababayan. Kasi sabi ni Vice President Sara Duterte, kaya niyang gumawa ng mga mahihirap na bagay. Yun ang kanyang lamang. Tama nga si Vice President Sara.
ito, lamang niya talaga yon na kayang gumawa ng mga mahihirap na bagay. Sila hindi eh. Sabi ng nilini, mahirap kasi nga mga ano eh, na sumusunod lang tayo sa presidente. Si Vice President kahit mahirap, kakayanin yan. Yun ang malaking age ni Vice President Sara Duterte. At ngayon, nandyan ka na, sayang ang ringkes. Hey! Minsan masarap din kilitin ng mga viewers, ano? Hindi ko po kayo inaano ha, hindi ko kayo ni-stress kapon nagulat ako, grabe yung comment section. 600 mahigit, mag-700 na yata yon. For ano, ang tagal-tagal ko nang hindi nagkakaroon ng ganung karaming comment ah. Kahapon pa lang yun ah. Sa video na yon, nung si Lini, ayaw niya talaga kay Lini, mga kababayan, ano? Teka, dito kaya sa isang video na ipapapanood ko sa inyo, aayaw pa kaya kayo? Ha, mga kababayan? Aayaw pa ba kayo? Tinginin natin. Tingnan nga natin kung aayaw kayo dito, mga kababayan. At itong video na ito, mga kababayan, sa tingin ko, isang abogada at napaka-consistent magsalita. Hindi katulad ni Lini Robredo, hindi katulad ng kung sino-sino pa dyan. Mula noon hanggang ngayon, mga kababayan, consistent ang kanyang sinasabi. Nahulaan nyo na ba kung sino? Bago kayo humula, panoorin nyo ito. Sa tingin ko, kabayan, ha, ito'y sa tingin ko lang. Hindi na ako magugulat kung siya ang magiging Vice President ni Inday Sara Duterte. At this time, magkakaroon na tayo ng girl power. Mula sa Presidente, Vice President, parihas na mga abogada. Panoorin natin niyo po ito. Is Senator Marcos Jr. now on Zoom or video? Not yet? Your Honor, I personally haven't received any information that he is present already via Zoom. However, Your Honor, may I just invoke the order dated December 20, 2021 that the respondent or counsel may attend in today's hearing, Your Honor. But the summons was sent to him personally, is it not, sir? Yes, Your Honor. He was summoned to appear here in person eh. What date is that summon? Was it received when? Why is it very hard for Senator Marcos to go on video? He can do that in his phone. You call Attorney Araneta Marcos. Yes, Your Honor, I'm trying to communicate, but I would just like to manifest that I have the sufficient authority to attend in. I understand you have an SPA. Yes, sir. Yes, but I already required all parties to appear on Zoom. Or if they were summoned in person. Yes, Your Honor. In that case, Your Honor, may I just request that we be given more time to coordinate because Yes, you continue while we are still continuing with the clarification of facts. Yes, Your You Honor. can continue calling your lead counsel. Yes, sir. When was the summons received? December 29, Your Honor. Oh, The same personally? email, Your Honor, because Where did he receive it? Where? What address? Sunset, the first summon, Your Honor, was received at Sunset in Pasay City. Does it say there he must personally appear? That's the first summon, Your Honor. Yes. What else is the other summon? The other summon was on December 29, Your He Honor. also received that Yes, Your Honor, through his counsel. through his counsel. Yes, Your Honor, requiring the counsel and the parties. Okay, so he was summoned here to personally appear. Now, if you cannot appear because there is a... You tell your client that I took that flight yesterday from Bacolod. And you know, I never traveled business class. But I had to travel business class because I have comorbidities so that I could be safer.
On my personal expense, not thanks to the Comelec. Just so I can be here today. Kita nyo? Yes, Your The Honor. least that he could do is just appear on video so I can see. I can see on video that he is present. Yes, and Your he Honor. is interested in this case. All Yes, right, Your Honor. you call your lead counsel, attorney. I will just ask them if we can at least. But do not insist that you have authority here and he doesn't show there. Do not insist anymore because you're just making your life harder. Okay, appear. Nagalit po dito si Attorney Rowena Guanzon, mga kababayan, dahil ito pong si Marcos Jr. kahit po sa Zoom meeting man lang ay hindi po dumalo. Despite the fact na ito pong si Attorney Rowena Guanzon, bilang komisyoner ay personal pang nagtungo sa Comelec para lang po dito kay Marcos Jr. At ito ang matindi dito. Nanggaling pa po si Attorney Rowena Guanzon dyan sa Bacolod. Okay? At nag-book siya ng eroplano, kumuha pa siya ng mahal na ticket, business class, para lang maging safe siya kasi mayroon siyang comorbidities, no? At itong si Marcos, 2 beses pinadalhan, kahit Zoom man lang, hindi talaga dumalo, mga kababayan. Take note, ito pong si Attorney Rowena Guanzon, mga kababayan, anti-Marcos na ito, that time, 2022 presidential election, ayan nga, nasita nga yan si Marcos Jr. Dahil, nagalit nga, no? Ito, Commissioner Guanzon nagalit sa hindi pagdalo ni Marcos sa preliminary conference. Biruin mo, Zoom nga lang yan. Natakot itong si Marcos humarap dito kay Rowena Guanzon. How much more kung personal ito, mga kababayan? Makakaharap. Ay. Eto pa. Dagdagan ko pa kayo, mga kababayan. Huwag kayo masyado, relax. Ito, panoorin nyo. Consistent po ako na anti-Marcos. Pangalawang Marcos ko na ito. 13, 12 years old pa lang ako. Anti-Marcos na ako nang nag-martial law. Wag nyo ako Wag ako. Basically, Ilang taon lang kayo noong 1986. Sasabihin nyo na ano kayo? Talagang anti-Marcos kayo. May moral ascendancy ba si Sandro to push for Ayan, mga kababayan, kinikilabutan ako dito. Consistent po ako na anti-Marcos. Pangalawang Marcos ko na ito. 13, 12 years old pa lang ako. Anti-Marcos na ako nang nag-martial law. Wag nyo ako Wag ako. basically, Ilang taon lang kayo noong 1986. Wag ako, sabi ni Attorney Rowena Guanzon. Ito kaya kay Line. Kayo anti-Marcos? Bumaliktad po si Line. Ano kayo masasabi dito na Attorney Rowena Guanzon, mga kababayan? Ano ho? Ano? Ano, mga kababayan? Andiyan pa ba kayo? Sang-ayon ba kayo sa hula ko? Hula ko lang ito, hindi ko po pinapangunahan. Hula ko lang po ito. Pakinggan natin ulit, baka hindi pa ninyo naanuhan. Consistent po ako na anti-Marcos. Pangalawang Marcos ko na ito. 13, 12 years old pa lang ako. Anti-Marcos na ako nang nag-martial law. Pangalawang Marcos niya na yan, mga kababayan, versus dito kay Leni Robredo na Marcos Jr. pa lang, tumiklop na bandang huli. Kasi, syempre, yung agencies, lahat susunod sa directive niya. Tiklop na, mga kababayan, itong isa pa nga lang na Marcos ang kanyang dinaanan, tiklop na siya dito, mga kababayan. Kita nyo? Sa tingin nyo, mga kababayan, may basehan ba ang aking sinasabi? Eto, sandali, may nakita akong post. Ito, nagparamdam na si Attorney Rowena Guanzon. Tingnan nyo po itong post. Ayan Attorney Rowena Guanzon. Kung babalik daw ako sa gobyerno, ano posisyon na gusto ko? Gusto ko ata maging head ng Bureau of Corrections.
tagabantay sa mga animal na politiko na makukulong. Unahin na si Martin Luther King. Tumayo ang balahibo ko mga kababayan, no? Tumayo ang balahibo ko mga kababayan. Ano ang sinabi ni BP Inday? Sino ang gusto niya na maging katandim niya at magiging Vice President? Pakinggan niyo mga kababayan si BP Inday. Hindi pwede na walang managot. Yung nire-recruit ko na Vice President, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Para ako, nakatutok ako sa trabaho ng Presidente. Sino daw mga kababayan? Hindi pwede na walang managot. Yung nire-recruit ko na Vice President, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Ayan na mga kababayan! I-ano i-text? Sabi dito, sino? Sabi dito? Consistent po ako na anti-Marcos. Pangalawang Marcos ko na ito. 13, 12 years old pa lang ako, anti-Marcos na ako nang nag-martial law. Ayan mga kababayan! At sino daw ang gusto niyang unahin, bantayan? Si Martin Luther King! I rest my case, Your Honor. Alam niyo po mga kababayan, ito dagdag na lang na ano ha, si Senator Marcolita, wala po akong problema ha, huwag niyo po akong ibabash, baka naman mamaya. Bimar, parang ayaw mo yata kay Senator Marcolita, hindi po. Kinampanya po rin natin si Senator Marcolita. Lahat po ng mga sinuportahan ni VP Sara, ni Tatay Digong, which is supposed to be Duterte, no? Duterte mga kababayan, sulit po tayo dyan. Nangampanya po tayo, kasama-sama po tayo sa mga kampanya, no? Kailan naman po natin lahat yan kung sino, no? Huwag natin isa-isahin. Ngayon kasi, maingay talaga ang usapin, ang pinalulutang si Senator Marcolita. Which is ako, wala akong problema eh. Sabi ko nga sa inyo, itong tatlong ito ha, Senator Marcolita, Senator Robin Padilla, Senator Bongo, okay ako dyan. Wala akong problema mga kababayan. Wala akong problema. Kung sino man sa kanila mapili, wala akong problema. Okay? Ha? Para naman malinaw, baka naman mayroon na naman magko-comment dito na sobrang nag-iidolo kay Senator Marcolita. Sorry pero hindi ko po talaga hindi ko po sinasantabi si Senator Marcolita. Okay nga sa akin eh, kahit sino sa kanilang tatlo, wala akong problema. Ha? Nililinaw ko, baka mamaya sabihin na naman, ano ka lang, hindi mga kababayan. Now, bigyan natin ng emphasis pa itong si Atty. Ruy Naguanson. Hindi ba sapat na si Atty. Ruy Naguanson, ito pa lang sa Comelec, ayan no, galit na siya dito kay Marcos dahil hindi nga sumusunod eh. At alam niya, at ito, sumuporta ito kay Leni Robredo. Ha? Na itong si Leni Robredo, bumaliktad na ngayon. Nakatanggap lang ng ng basura ng malit. Magkano yung natanggap nila dyan? May bali-balita tayo mga kababayan na di umano, no? 500 million daw. Tama ba? Tama ba yun mga kababayan? 500 million daw yung nito? Mayroon ako nakita na post eh. 500 million, tama ba mga kababayan? Ang di umano na nakuha, no, na suporta nitong si Leni Robredo para na pa-renovate yung Rebulto yata, museum ni JC Robredo, yung kanyang asawa. While yung mga taga Cebu naman, 200 million lang yung mga nilindol. Yun ay nakita ko lang may post na ganun. Di ko alam kung magkano, kung totoo ba ha. Again, mga taga Cebu, magkano ba ang binigay ni Marcos dyan na ayuda sa inyo? 200 million lang daw nakita ko sa post. Tapos, totoo ba dito sa Naga kay Mayor Leni Robredo, 500 million daw para lang sa pagpapa-renovate doon kay sa estatwa or museum ni ni JC Robredo. Ay, ko lang naman, nabasa ko lang, nasa na kayo, nahanap ko eh. Nabasa ko lang yun, di ko alam kung totoo ba. So, pakiano na lang kung totoo ba yun mga kababayan ha. Paki-comment nyo na lang. Tapos kung totoo, pakita nyo yung link, i-comment nyo dyan ng link para hanapin ko ha mga kababayan. Now itong si Atty. Ruy Naguanson, sinuportahan niya si Leni, na si Leni ngayon bumaliktad, di ba? Hindi consistent. Samantalang itong si Atty. Ruy Naguanson, consistent. Di ba? At
Sa tingin nyo, sino lang din ang may kakayahan ngayon? Sino ang mula noon kalaban na si Martin Luther King? Di ba kasi Atty. Rowena Guanzon? At ano ba si Atty. Rowena Guanzon? Di ba dilawan? Dilawan, aminado po siya mga kababayan. Dilawan si Atty. Rowena Guanzon at liberal at talagang sulit yan sa mga kuri. Pero kahit sulit yan sa mga kuri, hindi po kumain ng tae yan. Yan lang po ang hinahangaan ko dyan sa ali na yan. Hindi po yan kain suka at kain tae na katulad nila Robredo at ng ibang mga dilawan. Now, kabayan, place your bet. Ito'y hula ko lang naman. Pero sa akin, Atty. Rowena Guanzon, Atty. Senator Marcolita, Senator Robin, Senator Bongo, silang apat, wala po akong tulak kabigin. Pero for this time, ang hula ko ay si Atty. Rowena Guanzon, ang isa sa may mas kakayahan na maghabol dito kay Martin Luther King. Hindi ko naman tinatawaran si Atty. Marcolita, Senator Marcolita, dahil talaga naman consistent din naman na talagang kahit pa noon na mag-isa lang siya sa Congress, lumaban din siya sa grupo nila Martin, di ba? So it's either possible yan, Marcolita or Rowena Guanzon. Kanya-kanya lang naman tong hula, kabayan, di ba? Kanya-kanya lang naman tong hula. Wala naman tayong pinapasama dito na kandidato. Humuhula lang tayo. Eh malay natin, makatsambang hula natin, kabayan. Kung gusto mong humula, hula ka rin. Pinakita ko lang naman sa iyo kung ano ang track record ni Atty. Rowena Guanzon. Hindi po dahil sa kinakampanya ko na si Atty. Rowena Guanzon. Isang beses ko pa lang nakausap si Atty. Rowena Guanzon ng personal. Ganon din naman si Senator Marcolita, nakausap ko rin ng personal. Isang beses din. Na-interview natin yan sa Manila Hotel. Di ba? Place your bet, mga kababayan. Para sa akin, panalo na tayo. Alin man sa kanila dito. At sa tingin ko ha, itong apat na ito, posibleng manalo po. Kahit sino sa kanila dyan na apat. Senator Bongo, Senator Robin, Senator Marcolita, at Atty. Rowena Guanzon. Ito, yung katangian ni Senator Marcolita, taga Norte, Luzon. At ay INSE. Okay? Ito naman si Atty. Rowena Guanzon. Wag mo muna si Atty. Rowena Guanzon. Ito muna. Senator Bongo, number 1 senator, taga Mindanao. Number 1 senator. 25 million. Senator Robin, taga Nueva Ecija, taga Bicol, taga Baguio, taga Metro Manila, number 1 senator, 25 million. Yan ang kanilang kriteria. Si Atty. Rowena Guanzon, Dilawan, taga Bacolod, taga Iloilo, Visayas, pero Dilawan, mga kababayan. At alam nyo naman kung gaano ang sakop ng Dilawan. Mga kababayan, nasa sa inyo na kung sino ang beat ninyo. Basta sa akin, itong apat na ito, wala akong tulak kabigin. Pero yung hula ko, magpaulit-ulit na ako dito, Atty. Rowena Guanzon. Yan po, mga kababayan. Okay? Maraming salamat po. At siyempre, kung ano man po ang inyong suggestion, suggestion, komentaryo at opinion, wala pong mali dyan. Hindi ko naman sinasabing tama at mali ang bawat opinion. Ang importante, kung ano ang nasa puso mo, ang saloobin mo, i-comment mo sa comment section sa baba at pag-uusapan natin yan. Muli, this is Bimar Channel, pansamantala magpapaalam, Pilipinas. Bye-bye!